Sarap. Hello mga kapapa, kumusta kayo? So welcome back ulit sa akin channel. So for today's vlog, ayan, so magluluto na naman tayo ng ulam. May isipan akong gusto kong lutuin na ulam. Kasi lagi ko itong nakikita ang ulam na to pag napunta ako sa palengke. Doon sa karinderya ni Inchang. Ayan, kung napunta kayo doon sa palengke, yan, sarap ng luto lagi doon. Doon ako minsan nabili ng lutong ulam. Tapos nakakita ko tong ginataang hipon na may kangkong. So gusto ko siyang gayahin. Kasi nagkikrave ako dun eh. Pero hindi pa ako nakabili sa kanya ng ganun. So gusto ko siyang subukan lutuin. Kasi madali lang naman paggata, di ba? So, titimpla muna ako ng kape habang tayo ay nagluluto. Okay? Ayan, bumili na tayo ng hipon, kalahating kilo. Bala ko lang sanang bilhin na hipon is 200 plus. Eh kaso, yung binibilhan ko doon ng hipon, last na lang talaga to. Siguro kalahati to kasi nasa 300 to eh. Last na lang siguro to. So, nilahat ko na. Kasi kaysa mag-iwan ako ng ilang piraso doon, baka hindi na mabili. So, sayang naman, di ba? Ayan. So, ayan, ganito ako. Pag nagluluto ako, gusto ko nagkakape ako. Nagkape na ako kaninang umaga eh. Gusto ko ulit magkape. Gusto ko black coffee. Ayan. So, nakabili tayo dito ng hipon. Ayan. Nilinis ko na siya. Tinanggal ko na yung buhok-buhok. Ewan ko lang kung bakit ganun, no? Kasi yung ibang nakakain akong restaurant, pag nag-offer sila ng hipon, hindi nila tinatanggal yung buhok. Eh, ang kalat tingnan. Eh, gusto ko tinatanggal ko yun. Tapos bumili tayo dito ng kangkong. Ayan. Ayan. Ito na yung nabili nating kangkong. Pinili ko ito maganda. Pag bibili kayo ng kangkong sa palengke, pwede nyo siyang amuyin. Pag malangsa yung kangkong, wag nyong bilhin. Kasi ibig sabihin nun, lumaki yung kangkong sa hindi magandang surrounding or yung parang kanal-kanal, yung may mga basura. Hindi yun safe. Kasi minabili na dati akong kangkong. Dito lang sa amin, sa ano. Nung inamoy ko siya, ang baho, amoy dumi ng tao. Siguro kung saan lang yung nakuha. Simula nun, hindi na ako nabili doon ng kangkong. Sa palengke na ako nabili at inaamoy ko na talaga siya para safe, di ba? Kasi yung iba, pag nabili hindi inaamoy, isang hugas lang or dalawang hugas, okay na. Kaya ako, pag nabili ako ng kangkong at pag niluluto, talagang iniisa-isa ko yung dahon para safe, di ba? Ang pangit naman nung kakain ka, ang dumi-dumi, di ba? So, ayan. Napag ano ko na siya, ayan, lilinisin natin yung kangkong, isa-isa. Kasi naano natin to, naalawan na natin. Ang sunod natin gagawin ay isa-isang linis. Kasi baka may mga uod na maliliit, yung mga linta-linta. Para safe. Para kahit half cook lang yung luto ng kangkong mo, malinis naman, di ba? Ayan, bubukayin nyo yung dahon, katulad yan, Kasi baka may mga dumi-dumi dyan. Inamoy ko na rin to, safe, hindi siya malangsa. Ibig sabihin, maganda yung tinubuan nito. Walang basura, walang mga pumpers. Ayan. Hindi yung bili lang kayo ng bili sa palengke, basta lang kayo kuha, hindi nyo inaamoy. Kaya ako talaga inaamoy ko. Kahit nga yung hipon sa kayong mga isda, pag binibili ko, inaamoy ko eh. Lalo pag bibili kayo ng karne, halimbawa bibili kayo sa supermarket, ginagawa ko, inaamoy ko talaga yung karne. Halimbawa yung giniling, bibili akong giniling, inaamoy ko. Pag hindi na maganda yung amoy, hindi ako nabili. Dapat fresh yung amoy. Mayroon dito, mayroon dito sa supermarket, dito, isang mall, dito sa Los Baños. Yung mga karne niya, parang sobrang tatagal na. Minsan may amoy na. Hindi na ako nabili doon. Kasi dati pagbili ko doon ng manok, alam niyo yung manok, may lasa na. Kaya simula nun, hindi na ako nabili. Nabili lang ako ng mga karne-karne sa Olivares, sa South, doon ako nabili. Kasi mas fresh yung mga karne doon. Makikita nyo naman sa karne kung fresh or luma na. Kasi pag luma na, ang pangit ng tingnan, parang nagba-brown-brown na siya, nagba-black-black na siya. Pag fresh kasi, alam mo naman yun sa karne pag fresh, di ba? Kaya ganun. Pag bibili kayo ng giniling sa mga supermarket, aamuyin nyo din.
Kasi alam niyo naman yung amoy ng fresh at ng hindi. Kasi pag binili niyo ng hindi fresh, halimbawa ilalagay niyo sa Shanghai, may lasa na yung Shanghai niyo. Hindi na maganda. Mapapahiya lang kayo sa bisita niyo or sa kakain. Tapos din, yan, ito na yung ating dahon ng kangkong. Fresh at walang amoy. Dati di ba may may panglinis ng mga gulay-gulay, yung fit ba, di ba fit yun eh, tanda ko fit, panglinis yun. Iwan ko lang ba't nawala sa market. Mag-ano tayo dito mag-prepare tayo ng bawang sibuyas. Bawang sibuyas. So may binili ako ditong gata. Ito pala yung gata natin, maglalagay ako ng salted egg. Siyempre, gusto ko lagi may tuyo. Binili ko dilis. Ang mahal ngayon ng siling pula. 2 piso isa. Open na natin yan para uminit na. Ayan, mainit na. So maglagay na tayo ng mantika. Ayan. Para mag-saute. So ilagay na natin yung bawang. Add pa tayo ng konti. Lagay natin sibuyas. Lagay natin yung yung itlog maalat, yung lang, yung yellow. Tama yung puti. Lagyan natin yung kangkong. Cover muna natin siya. Antay lang natin yun. Yung malantay yung kangkong bago natin ilagay yung gata. Ayan, first time ko lutuin ito na ginataang hipon na may gata. Ay, ginataang hipon na may kangkong. Tapos nilagyan natin ng salted egg. Add lang natin yun Ang ganda ng itlog na maalat, hindi mabaho. Paglanta na yung kangkong, saka natin ilagay yung gata. Lutuin mo natin yung kangkong saka yung gata bago yung hipon. Last natin yung hipon kasi mas gusto ko yung sa hipon is medyo half cook kasi nandun yung tamis ng hipon. Kasi pag overcook yung hipon, nawawala yung tamis at yung lutong. Ayan. Yung mga hindi marunong magluto dyan ng hipon, so mas masarap hindi masyado overcook yung hipon. Para ando yung tamis. Kasi matamis yung hipon pag medyo half cook. Kaya medyo nalalanta-lanta na siya. Haluin natin. Add tayo ng asin.
Di ba? Kumunti yung kangkong niya. Lalagyan natin yung gata. First season. Lagay tayo dito ng paminta. Mas madami, mas masarap. Lalagay tayo dito ng bitchin. May gumamit kasi ako ng bitchin nung nakaraan eh. So, ubusin muna natin itong bitchin. Bago tayo gumamit ng magic syrup. Yan. Konting asukal. Pang balance. Kasi yung fresh gata is matamis-tamis yon. Add tayo dito ng sili. Takpan muna natin siya. Creamy na siya. So, ilagay na natin yung hipon. Para walang tulo. Yung iba hindi kumakain ng hipon. Sorry. Yung iba si allergy sa hipon. Mabuti ako wala. Tikman natin siya. Dudurogin na lang natin yung sili. Para may sipa. Anong sipa? Ano bang sipa gusto mo? Palabasin natin yung buto. Tando yung buto. Yung angang sa buto. So, kakain na tayo. Tatry na natin siya. Masarap yan sa bahaw. Hindi pa naman ako nagsasaing eh. Anong oras na ba? 12:00 na. Try muna natin siya sa yan. Tapos sili. Diyos ko po, ang anghang nito. Tayo ay nagugas na ng kamay. Yung iba hindi marunong kumain ng hipon. Iwan ko sa inyo, bahala kayo. Pati yung balat kinakain. Kung masarap sa hipon, yung ulo sinisip-sip. O kaya tanggalin nyo muna to. Itong parang pinaka-helmet niya. Ayan o. Ayan o. Tanggalin nyo muna yan. So, syempre, hindi nyo itatapon. Sisip-sipin nyo yan. Ano yung taba? Sarap. Ano yung taba niya?
Kaya kung bumibili kayong hipon tapos hindi nyo kinakain yung ulo, sayang. Hmm? Hmm. Sarap. Tapos, kagatin yung buntot. Para mabilis matanggal yung balat. Saka nyo tatanggalin yan ng balat. Yan. Ako pag napasubaran ng kain ng hipon, parang nangangati yung labi ko. Or yung parang feeling na namamaga. High blood ka na, no? Ayan. Sarap nito. Siyempre, bibigyan ko dito si ate. Siguro kumain na sila. Alas 12 na eh. Alas 11 na kainin. So, mamayang gabi ko na lang sila bibigyan para may ulam siya mamayang gabi. Wala. Lagyan pa natin ng kaunting sabaw. Sarap, guys. Ako pag may nakakita akong ulam sa karinderya, ginagaya ko. Kasi di ba may time minsan nakakalimutan mo yung ulam. Maaalala mo lang pag nakita mo, di ba? Yan. First bite natin. Sarap. Ito kayo sa bagong taon, no? Kaya sa butter garlic shrimp. Lagi na lang butter garlic shrimp. Kasaing na ako. Thank you for watching. Bye-bye!